inyo na. Ito na ba ang pagkakataon para sa side ng Team Falcons na tapusin na ang laban or Bigetron Esports ay ipipilit pa rin nila na pahabain na itong ating serye. Again, Renmar, para dito sa ating series or para sa play, ito naman agad! Okay, tatama naman yung Abyssal Arrow full combo pero andito na yung duality ni Fio, andito na si Flap TZ. Makakatakbo ba si Light? Ang sagot, oo, pero nakapag-flicker out siya. Grabe. Si Moreno din kailangan mag-commit. At si Moreno, dalawang Abyssal Arrow! Ang tinamaan, double kill kaagad para kay Moreno. Alam na natin kung bakit pinili agad para kay Moreno tong hero na to. Ramdam na natin na grabe yung mga predict niya kung saan dadaan yung mga players ng Team Falcons. And sinabi natin for Bigetron Esports, ngayon na maganda ulit yung kanilang early game. Kailangan na mid hanggang matapos yung laban na masustain nila yung energy. Kasi parang nagkakaroon tayo ng ganong story. Yeah. Early game Bigetron Esports, tapos bilang nagabaliktado. Ay, wait lang! Okay, mag-go sila kagad kay Annabelle. At what a rotation nang galing sa Team Falcons. At yung early game effort na nagawa nila, nawala kagad para sa jungler ng Bigetron. Ang ganda nung dito, may bawi agad. Alam din nila dito kung saan pupunta yung players ng Bigetron Esports. So sabi natin parang medyo mare-restrict yung Team Falcons pero hindi pumapayag ang ating mga representatives. Etong kabang-abang yung labanan mamaya ni Super Marco tsaka ni Eman din pagdating doon sa mid natin or kapag nagkaroon na ng mga double laning. Pero ngayon tahimik muna ulit ang ating laban and storyline na kung sino mamatalo dito sa ating serye. Tapos na ang kanilang buhay sa ating tournament. May pagpasok. Flap TZ nasipa niya doon yung Edith, wala pa siyang Primal Wrath at -1 kagad para sa Bigetron Esports pero papasok si Annabelle, ginamit na yung Shadow Kill. Light nandito para tulungan siya. Si Annabelle nakapag-retry pa, nakuha niya yung Turtle. Si Light yung Raging Sandstorm hindi tama pero masyado low. Si Fio nakapag-flicker out siya. Moreno ang hinahabol pero nahuli ng duality. Moreno ay na-shutdown ni Fio. Grabe naman si Fio yung mga ganong moments tapos akala mo, okay, may second life na ako, okay na ako. Uwi na ako pero sabi niya hindi. Tatamaan, makaka-vacuum pa ako, pwede pa tayo maglinis dito ng mga players ng Bigetron Esports. Dahil dyan, there was a shutdown against Moreno. 3-3 ngayon ang ating score. Medyo may kita natin nagkakapalitan lang ating mga players but definitely kailangan magkabantayan pagdating doon sa Golden. Even yung mga jungle, binabantay na rin ngayon. Ganun ka-intense yung laban natin ngayon. Pati yung pag-outfarm mo sa isa, hinaharangan ng kalaban mo. Sobrang good read by Team Falcons. Naramdaman nila na, uy, baka bawian tayo sa pag-invade. Okay. So for Team Falcons, in the zone pa rin sila kahit masama yung pag-umpisa nila dahil sa magandang Abyssal Arrow. Pero okay, diversion. Ay, nahanap kaya si Annabelle! Pero Shadow Kill, mabilis yung reaction niya. Makakapag-Shadow in, Shadow out. Si Annabelle buhay pa pero mananakap siya ng bouncing ball. Flap TZ nandito na pero medyo late si Kyle TZ ang mawawala. At nahuli naman siya ni Luke with the onward. Masisipan niya si Luke. Nag-flicker siya para makalayo pa siya at makalapit sa Tori si Flap. Okay, dalawa na pa tayo sa side ng Team Falcons. Sakala natin magandang setup pero nakapag-Shadow Kill kanina si Annabelle. Team Falcons ngayon medyo magsa-struggle doon sa purple buff. Di rin Kyle TZ pero doon naman si Ogwen. Flap TZ naramdaman niya nga kanina na may bibigyan siya pero because of the play, makakapagplato si Kuya Luke doon sa may bottom lane. So yung mga kailangan naman iwasan ngayon ng Team Falcons yung mga bigla. Pero kung walang shadow kill yun, Oo, go na Gucci yun. wap na yun eh. Pero isa pang ganun na walang shadow kill kay Annabelle. It's go time ulit para dito sa Team Falcons. Pupwesto sa may purple buff. Naka-ready ngayon ang BTR. Anong counter go nila? Raging Sandstorm kay Ogwen at makakatakas ba siya? Kasi natamaan na siya ng ultimate ng Hayabusa. Flap TZ nasipa niya doon si Moreno at walang mati-take down. Okay, kita natin ngayon, damage leaderboard. 3 players ay galing dito sa Bigetron Esports dahil nga din naman hindi pa talaga nakakagawa ng instant play dito yung Team Falcons. So Turtle para mapupunta na sa Bigetron Esports, huwag na lang daw muna mag-contest. Sabi na dito ng Team Falcons, kailangan muna nilang humabol. Pagdating nila sa gold, kailangan nila bigyan ng enough space si Super Marco. Pero grabing dito mas nadiin Renmar ang pinaka-storyline na winning hero to ni Moreno, yung kanyang Selena. Kahit yung mga players dito or lahat ng mga players ng Team Falcons naiilang. Uy. Diversion na naman. Wala ng shadow dito si Annabelle. Wala na rin ultimate. Mahuli ba siya? Pero may isa pang shadow para makatakas. Mundi ka na mahuli din yung Hayabusa pero si Fio matatamaan doon ng Abyssal Arrow. Si Moreno, sabi niya, okay, nice defense. Nandito naman ako pero matatamaan na naman dito. Kyle TZ yung target at makaka-out ang Team Falcons. Grabe dito si Annabelle. Pangalawang beses na siya nga nabigyan doon sa may bottom lane or sa area na yun pero nakakatakas pa rin. And because of that, Bigetron Esports ay nagkaroon naman ng space doon sa may top lane na makasira ng Torres. So ngayon natin naabangan yung na-farm na ni Eman.
Definitely sasama na to pagdating sa team fight. Meron pa siyang gwardiya na Gundam kay Luke. Pero Team Falcons parang nag-aabang lang yan eh. Pagka nagkamali lang talaga dito yung Bigetron Esports na kung sino yung nasa bush na yon, sure na sure ang diversion play. Yeah. Medyo masakit lang dito para sa Team Falcons is kulang sila sa sakit in terms of the damage ng Moskov. Matagal-tagal pa. Kyle TZ kakabuo pa lang ng Hunter Strike kung di ko nagkakamali. At this point should be the second item. Medyo road to Chaksu yung ginawa ata dito ng Suyo niya. Madedefensa nila yung Torre sa baba but so far Bigetron na nanalo sa lahat ng aspeto ng laban sa micro, macro. So far sila. Oh, tsaka kahit yung sa gold, di ba normally, parang nasasanay tayo when it comes to Super Marco, malapit lang siya lagi dun sa gold ng kalaban. Ngayon medyo malayo, or malayo ang kanya kailangan habulin ngayon. So kapit lang muna sa cellphone. At ang termino natin dyan ay tiis pogi muna yung Team Falcons. Isang game na lang ang kanilang inaantay para dumiretso at makaharap ang Onyx Philippines sa next round natin. Bigetron Esports. Ito yung chance na naman nilang pahabain yung laban. We have another turtle. Flaptisin Ogwen ay nandito para sa vision and information at dating gawin. Super Marco, bottom lane muna ulit. Okay, diversion sa likod pero andun si Annabelle, makakapag-shadow Alka si Fuse. Buti naka-flicker kasi munti ka na siya nahuli ng Edith. Ito na yung paghabol ng Bigetron Esports. Si Light hindi pa siya magre-Raging Sandstorm kasi nakita siya ni Flap. Pero mahuhuli naman si Ogwen. Raging Sandstorm pumasok na! Ang kill by Eman! And a kill by Light! Kyle TZ at Ogwen na wala, kasama na rin si Few. That is a 3-for-none trade. Panalo ang Bigetron Esports doon. At nagiging effective ngayon, nagiging play Bigetron Esports. Hindi daw sila papayag na hindi papalag. Makakasira din ang Torre dito sa gitna. And even yung bottom lane, hindi din nasira dito yung Super Marco. Saramdam na natin ngayon yung damage for Eman. 1-0-2 para dito sa kanyang Granger. So imagine later on, panagsama-sama na dito yung Bigetron Esports kasi medyo short na ano pa nga yun eh, yung team fight. Yeah. Yung kanina, hindi pa talaga siya yung super Finors. And again, for this Team Falcons, kailangan nila dito maging maganda yung pagpasok kasi medyo na sandwich, let's say, or napilitan sila dito na tumakas after that diversion play. Team Falcons ngayon na-outplay ng Bigetron Esports. Light at Moreno leading the charge. At malupit talaga yung salina nito ni Moreno, yung mga abyssal arrow niya, nahihinto niya yung mga sequence gusto gawin ng Team Falcons. Habang yung onting galaw sa mapa na, uy, dito muna, kukuha lang ng onting farm, nakakancel niya din eh. Napapaisip, uy, saan ba nanggagaling ang abyssal arrow na to? Tapos magkukol ng reaction at rotation naman yung Falcons para, uy, baka yung salina, tapos magawa ko, ingat naman. At dahil doon, sobrang laking espasyo para kay Eman. Oh, parang kanina pa nakakasira dito ng Torre si Eman. Talagang all over the place against Team Falcons. At ramdam natin ngayon na medyo limited ang pwedeng puntahan ng Team Falcons. Pero yun naman kinagandahan sa kanilang lineup, yung mga one big play na sinasabi natin sa magandang Tyrant Rage or even pagpasok lang dito kay Ogwen could be the answer dito sa kalamangan nung kalaban nila. Pero nakadepende yan kung magiging maganda or tatama yung mga skills nila. In terms of items, Sky Piercer na rin pala dito si Kuya Eman. Sobrang taas ng lamang at tas dalawang Legion Sword pa. Sobrang sakit na ng Granger na to. Delikado ata para sa Team Falcons mag-full contest. Kasi si Marco kailangan muna mag-push. Naaalagaan na ng Bigetron Esports yung offensive minion wave push nila. Ogun, papasok pa dito. Kinakasana, pumasok nga. At si Lukmay yung makakaiwas. Lord's Lane para kay Annabelle. At nag-go agad yung Bigetron Esports. Dahil walang damage ng Team Falcons, kailangan nila mag-back. Flickers, napakumit para makatakas sila. Super Marco, nagpa-farm pa rin sa baba. Oo, nagpapataba lang muna ngayon si Super Marco. Probably ganun din yung ginawa dito ng Team Falcons. Hindi talaga nila gustong mag-commit. But rather to give space for Super Marco dun sa may bottom lane. But for Bigetron Esports, meron silang Lord dito sa may top lane. Lamang pa rin sila pagdating sa gold. Sinabi natin kanina, kailangan nilang tapusin agad yung laban kasi Super Marco hindi pa naman nabibigyan ng death. Ibig sabihin, ang kailangan lang niyang gawin is humabol dun sa items nung katapat niya. So for Bigetron Esports, biggest struggle is how to end the game. Lumalamang sila sa game, dito matetest yun. Dito nila pwedeng patunayan na kaya nilang manalo against Team Falcons. But Team Falcons, nandito sila for the defense. Paano ba sila makakadepensa? Kahit nga yung damage ng Loyi, hindi masyado mataas yung bawas sa Edith. At this point, you want to see yung Loyi, pag nakapag-combo siya doon sa frontliner ng kalaban, at least 15% mawawala. Halos 10 to 5% lang ang nawala ng buhay kay Luke. Si Ogwen, munti ka na mahuli doon. Nasa labas ng base ang mga member ng Bigetron. Binabawasan lang nila yung mga holy shields, yung passive ng Torre.
ng Team Falcons. Oh, nagpo-poke lang din muna dito yung tinatry din na gumawa ng play dito ng Team Falcons, pero maganda dito na hindi nila pina-force against Bigotan Esports kasi pa nagkamali sila dito ng pagsipa. It's a go time para sa Bigotan Esports. Makakarinig tayo ng conceal. Papasok ba? Uy, masakit na rin yung damage. Nangalahati yung buhay. Umaray si Kuya Luke at that time. So, kapit muna sa lahat ng mga minions. Lahat ng mga pwedeng gagamitin. Light dito masasaktan, pero aatras muna ang mga players ng BTR. Ay! Uy, kala ko, Pulso lang, kagad eh. Pulso lang. Ayun na! Ay, diversion! Nagulat ata dito kami. At nagulat din yung mga miyembro ng Bigetron, pero mas ready sila mag-contest. Si Ogun mahuhuli na ata dito. Mananakap siya, manadamage siya, at wala ng rover yung ng Team Falcons. Habang yung Bigetron Esports, hinahabol nila. Pag mag-all-in ba si Annabelle, ginamit yung shadow kill, pero masyado maraming minions. Kailangan niya mag-back. Okay, si Ogun na napatay at that time. Akala ko kanina gusto na gumawa ng play, pwede sana target Ay, si kanina. Luke! Okay, may magpasok. Patay dito si Super Marco. Pero patay lang din naman si Luke. Papalag pa mga alati yung buhay ni Flat Kids. Bigla na lang mawawala. And that's it. It's gonna be a wipeout para dito sa Bigetron Esports. Parang endable yata. Endable nga. Akala nyo matatapos to sa 2-0. Hindi. Makakapag-isa pa ang Bigetron Esports. Hindi daw papayag ang Bigetron Esports na hindi sila papalag or ganun-ganun lang basta-basta matatapos ang laban against Team Falcons. Kaya pala nilabas yung Selena ni Moreno. Kaya pala naging sobrang effective yung kanilang play na kontra lahat. Okay, ang comfort ay nang ibabaw dito ang pamilya.